Hi everyone, magandang bahay, magandang buhay. Nandito tayo ngayon sa Edisha, Cabuyao, located po in Barangay Gulod, Cabuyao City, Laguna. Galing sa highway, mga 5 to 7 minutes lang po, sa highway na po tayo. At saka sa SLEX naman sa exit, mga 10 to 15 minutes. Ngayon po ay titingnan po natin dito ngayon, yung model house po dito, si Yama Model, has the lot area of 50 square meter and the floor area of 42 square meter. Kapag end unit naman ay 75 square meter. Mayroon na po itong car garage. Tara, pasok tayo. Si Yama Model po ay may sariling car garage na po yan dito. Kapag end unit naman ang kinuha nyo, kahit dalawang sasakyan, kasi mayroon pa tayong property na 2 meters dito sa gilid. Kahit dalawang sasakyan, kasyang-kasya po yan dito. Etong titingnan po natin ngayon ay model house lang po na mayroon na po siyang tiles, may kisame na din po, at saka may mga furniture. But the actual turnover is bare type lang, na ibig sabihin wala pa siyang tiles, wala ring kisame, wala ring provision of bedrooms, na ito ay pwede niyo pong gagayahin. Tara, pasok po tayo. Hi! Hello. Ito po yung model house natin na pwede natin gagayahin ito, na dito po yung living area natin. Pwede tayo maglagay ng table, magbalagay tayo ng aircon, tapos meron tayong sliding windows. Meron pa tayong sliding windows dito, pero kapag inner unit lang po, wala tayong window sa gilid, sa harap lang po may bintana. Maluwag po yung ilalim ng stairs natin. Pwede pa natin gawing lagay tayo ng TV or study area, pwede rin po dito, or reading area. Maglagay tayo ng mga table, may anak po tayo, pwede pa sila mag-aral dito. Tapos maglagay tayo ng mga picture. Tapos ito na po yung dining area natin. Yan. Malaki po siya, kahit pwede po natin gawing 4 na packs. Ito po yung magiging kitchen natin. Yan. Medyo itong kitchen natin, pero kung gusto nyo po, pwede natin ilabas para medyo lumuwag yung loob ng bahay natin. Kung hindi naman, pwede natin dito, pwede pa tayo magpalagay ng cabinet. Pwede rin po tayo maglagay ng ref dito. Tapos sa ilalim, pwede tayo magpalagay ng mga mini cabinet. Lagayan mga gamit natin sa kusina. Tapos sa CR naman, ito yung CR natin. But the actual turnover is, wala lang po yung tiles sa walls niya. Pero but we have tiles already sa flooring. Pero kompleto na po yan. May toilet na po, may sink, shower, and faucet. Tapos dito naman sa likod ng bahay natin, meron pa tayong 1.5 meters dito sa likod. After natin makakalipat, pwede natin agad pa bubungan dito para pwede natin gawing ilipat natin yung kitchen area at saka yung laundry area natin dito sa likod. Tapos yung property natin hanggang dito lang po sa firewall ng kapitbahay natin. Tara, pasok po tayo ulit. Akyat po tayo sa second floor. Tapos yung stairs natin ay naka-steel na po yan. This is the first bedroom na gusto niyo pong may anak po kayo maliit. Yan. Pwede natin itong gagawin muna. Pero if ever na dalawa na anak natin, pwede tayo isang anak, malaki na, pwede natin magpalagay ng bed. Kung dalawa naman, pwede pa natin gawing double deck dito sa yung parating isa sila ng bed. Pwede pa tayo magpalagay ng aircon. Meron tayong sliding windows.
Pwede tayo magpalagay ng mini cabinet para sa mga damit nila. Ito naman po yung master bedroom para kay mommy and dad. Meron tayong windows, pero kapag inner lang po, wala tayong bintana dito. Doon lang po sa likod, dito lang po yung bintana natin. Itong bed natin ay naka-queen size na po yan. Pwede tayo magpalagay ng aircon. Tapos dito naman, pwede tayo maglagay ng reading area. Kapag si Mr. o si Mommy ay mahilig magbasa. Tapos dito naman, pwede pa tayo magpalagay ng cabinet. Walk-in closet. Kapag gusto niyo pong makita itong location, pwede po kayo magpa-schedule sa amin ng site tripping na mayroon kaming pick-up point sa kahit sa Alabang or sa Kabuyaw. Ito po ang kagandahan po dito sa Edisha Kabuyaw ay kumpleto po to ng amenities, basketball court, swimming pool at saka mga playground. May chatter pa po tayo dito sa Edisha Kabuyaw ng kumpleto at saka kukunti lang po yung units dito sa 294 lang po na hindi po talaga masyado crowded. Pa-schedule na po kayo. Huwag nating hayaan na habang buhay tayo magrerenta at nakatira sa ating mga magulang. Tumayo na po tayo sa sarili natin kasi yung mga magulang natin hindi habang buhay na sa katabi natin. Tapos mas maganda habang bata pa tayo ay mag-invest na po tayo ng property kasi every year tumataas po yung value ng property. Thank you and God bless.